Yan, so good evening mga ka-viewers. Meron tayong mayroon akong ditong kinakalikot na ano siya, electric pan. Yung washing na yan, ang problema niyan mga ka-viewers ay yung kanyang pinaka ito, pulsator or palapala tawag sa iba. Yan, pulsator ito. So ang problema nitong washing machine na to mga ka-viewers ay naging bilog na yung kanyang ayun. So kanina bilog na bilog yan. So ang ginagawa ko dyan ay nilagyan ko ng tawag dyan, epoxy. So kung nakita nyo, nagiging pa-square na siya. Yan. So ang ginawa ko naman dyan ay pinasukan ko siya ng cellophane or plastic. Tapos inaano ko dito. Ito sa pinaka-ehe ng itong gear case na to. Yan. Para hindi, ang purpose ko naman doon sa plastic para hindi dito didikit yung epoxy. Yan, so nung tumigas na siya, tinanggal ko para yun. At yan naman siya yan ang kalabasan mga ka-viewers, nagiging square na. Yun. So ito baka bukas ko na ito i-assemble. Yan, kasi kanina kasi ay pinapatigas ko pa siya. So ito ay bukas ko na i-assemble. Yan. So dito naman tayo sa isa kong na-repair na speaker, dalawa ito eh. Yung iba kinuha na rin. So ito speaker na-repair ko. Yan, so wala na siyang pindutan. So magagamit na lang ito sa Bluetooth, hindi na siya pwedeng FM dahil alam niyo naman dito, nasa probinsya tayo, mahirap maghanap ng ganito, mga pindutan. So hindi din ako nakadala ng pindutan. So kaya ang ano naman ito, pag na-on mo, siya kagad Bluetooth. So magagamit mo siya sa Bluetooth, kunin sa cellphone. Pero pag FM, hindi na nila magagamit ito sa FM dahil sira na yung kanyang mga pindutan. At wala na rin yung dito, yung plastic na ganito ba ito. Ito, kanang ganito ba? Wala na yan dyan. Tinanggal na daw unang nag-repair. Ang masakla pa mga ka-viewers, may nag-repair na daw nito. Tinanggal-tanggal yung wiring sa ilalim. Kaso hindi naman nila na-repair at sinira, mas lalo pang sinira. So yan, so yan pinapanipir sa may-ari sa akin dahil daw hindi na may charge dahil sira dito. Ito yan, natanggal yan. So ang ginawa ko naman dyan ay naglagay ako dito ng charging port na Type-C. At pangalawa kong ginawa nito mga ka-viewers, yung kanyang baterya kasi ay hindi na kakarga ng voltahe. So nagpalit din tayo ng baterya na ganito din na baterya mga ka-viewers. So ngayon gumana na yan. Paano masabi? Tinan nyo po, i-on ko siya. Ayun o. The Bluetooth device is ready to pair. Diba? Gumana na. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So The Bluetooth device is connected successfully. Diba? So nagana lang sa Bluetooth. Pero pag yan po ay hindi Bluetooth, hindi gagana yan mga ka-viewers. Wait lang ha. So yun nga mga ka-viewers, ay gumana na po ito. So yun lang, magagamit lang nila sa Bluetooth. Kung sa FM hindi na dahil itong pinaka-selector dito, sira na din yan eh. Tsaka yung isa dito natuklap na rin. So wala akong pangbili ng ganito, wala akong pangpalit ng ganito. So ang mangyayari nito ay pinapagana ko lang siya at magamit nila sa Bluetooth. Pero pag FM, hindi na yan pwede. So okay na lang siya mga ka-viewers. Gumana naman yung narinig nyo. Unatin ulit para makakita nyo. The Bluetooth device is ready to pair. So pag ganito kasi, magamit lang sa cellphone sa Bluetooth. Tapos dito lang sa cellphone control yung volume kung gusto lang hinaan. Ito kasi ay naka-full volume eh. So ganun lang yan mga ka-viewers. Okay na yan siya. So ito naman isa, okay din to kanina. Ni-repair ko to kanina eh. Ayan o. Ayan o. Okay na to sa mga ka-viewers kanina. Tapos ko nang i-repair yan. Ayan o. Diba? Kaya na yan siya. So ngayon naman ang gagawin ko dito ngayon sa electric pan naman tayo mga ka-viewers. Ang problema nito ay wala siyang hindi gumagana. Walang power at wala din siyang vibration sa kanyang motor. So ngayon, ito ay na-open ko naman. So ititest natin siya mga ka-viewers para makita natin kung ano yung kanyang pinaka-main problem. Nga pala, hindi ko pala nasabi sa inyo, itong baterya nito ay napalitan ko. Ito na yung baterya na. Ito. Sira na rin ito, hindi nakakarga. So bali, ang main problem talaga nito, kung saan nata-charge at saka yung kanyang baterya. So pinalitan ko na rin yan. Pati ito. So yung charging niya ay dito na. Naging Type-C na siya mga ka-viewers. So dito naman tayo sa pagre-repair ng electric pan. So pakita ko rin dyan sa inyo kung paano natin yan troubleshoot mga ka-viewers. Ayan, bawig ko muna sa mama ko mga ka-viewers. Wala kasi hindi hirap kasi magano eh. So ngayon, turo ko sa inyo kung paano ito hanapin, kung paano malaman na ang sira niya ay thermal fuse.
Ako kasi sa ano ko dito meron akong hinala nito na ang problema niya ay thermal fuse. So, para ma-clear natin na fuse talaga ang problema or thermal fuse. So, kailangan natin mag-tester. Huwag tayong hula-hula. Kailangan natin i-tester yan para ma-clear natin na yun talaga ang problema. So, yan. So, ganun din sa mga tinuturo ko kung paano tayo mag-troubleshoot ng electric fan. Ang ano natin gawin dito ay yung kanyang ito yung kanyang power cord mga ka-viewers. Yan, dito tayo sa power cord. So, ito yung tester ko. Lapag ko muna sa baba. Yan. So, ito yung pinaka-ano ko mga kabisa. Ito yung pinaka-ano niya. Pinaka-easy plug. So, kung nakita nyo ito, yan o, naka-off yung ating switch. I-dulap gamay mang. Yan o, naka-off yung kanyang switch. Yan mga kabisa. Nakasit yan sa off. Yan o. Oh, nakasit yan sa off. So, pipitin ko dito sa ito ha. Yan o, naka number 1 yan. Tingnan niyo po yung tester ko. Oh. Yan o. So, naka tayo sa tester. So, nakita nyo, wala tayong na-reading na ohms value. So, number 2 tayo mga ka-viewers. Dito tayo sa number 2. So, ganun pa rin. Pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo na ay hindi ko kinukunan yung pinaka-power cord. So, dito tayo. So, wala pa rin. Yung nakita nyo na number, meron yung kita sa taas na milliohms. So, wala yan. Walang kwenta yan. Milliohms lang yan. So, kailangan talaga nasa ohms, mga kilo ohms ba or mga 300, 400, yun talaga, yun, wala yun. So, ngayon, dito naman tayo sa ngayon ng aso. Ayan, ayan o. Ito mga aso na to. Ayan mga kabirso, wala pa rin. So, pag anong kasi ang problema, wala tayo nare-reading. Cookie! So, pangalawa natin gawin, dito naman tayo sa power cord. Dito. Itong isang linya, hanapin natin to sa isang linya. Dito. Yan. Diyan. Tapos, wala. Wala rin reading yung tester ko. So, ilipat natin sa kabila. Dito. Dito tayo. So, naman yun. Itong sa itong connection nito Ito. Ayan o. Ayun. Narinig nyo mga ka-viewers, nagbabasir yung ating tester. Ibig sabihin, yan po yung kanyang connection. So, dapat dito sa kabilang linya, dapat magbabasir din yan. Ayan o. Ayan. So, nagbabasir din siya mga ka-viewers. Tingnan niyo po yung tester ko. Ayan. Nahiwi mo naman. Ayan. Yun. Iuktong ko ano ka, nagsigida si doon, nalagbaho. Yan mga ka-viewers. So, kita nyo naman yan. Ayan o. Di ba? Nagbabasir yung tester natin. Yung tester ko, yun o. So, ibig sabihin, okay yung ating power cord. So, next naman natin gawin, dito tayo sa selector switch. Wait lang muna, tanggalin ko muna yung kanyang pinaka-selector switch para makita nyo. So, pasensya na mga kabisa, wala tayong tripod. Wala tayong tripod na so pasensya na. Minsan na hindi mahagip. Hindi natin mahagip yung yung ginagawa ko, pero karon pa man. Ayan. Ila pa para makita nyo. Na, baka pa ako dyan mo nang iruro dyan. Narabayan na ka iruro na. Sige mo. Magdok ana. So yan. Pasensya na mga kabisa, maingay yung aso, mayroon din nangangaroling kaya pinupost ko muna. Ang taga na 20. Roypod. So yan, mga ka-viewers, dito tuloy tayo dito. So ayan, dahil natetest natin yung pinaka-power cord niya, dito naman tayo sa kanyang selector switch. So paano natin malaman na thermal fuse talaga ang problema? So ngayon, i-test natin yung tatlong linya na yan. So, kuha tayo ng yan. Yan, kung dito tayo, yan o. Ako ang aso ka. Loko tong aso na to, maingay. Asal na bang umingay? Ayan mga kabeso, pasensya na, maingay yung aso. So dito tayo mga kabeso. Wala pala, hindi pala makita sa tester ko Tabuang talaga. Yan o. So yan naman, itaas kami mang. Yan. Yan mga kabeso, dito tayo sa number, itong linya na to. Itong tatlong linya pala. So yun, itong puti. O diba, wala siya. Dito naman tayo sa isa, pangalawa. Pangatlo, yan o, wala din mga ka-viewers. Pangatlo, wala rin. O. Ngayon, dito tayo direkta. Mayroon may.
Samot na ni Ruan eh. Tawga ba may? Tawga. Nas. Itong aso na to Gawin kitang pulutan ngayon. Dyan mga viewers tingnan nyo po yung ito tayo. Kita nyo ba? Meron tayo nakukuhang 18 ohms. Yan, dito sa dalawang linya na to. Tapos lipat natin sa kabila. Ayun nakakuha tayo ng 52. Tapos pag dito naman tayo sa dulo, dito at saka dito sa dulo. Yan 70 ohms. So ibig sabihin buo yung motor na yan mga kabiyos. Sa problema lang kasi matik yan, yung kanyang pinaka-thermal fuse ay wala nang contact. So kaya lang nagkaganon siya. Kung dito tayo magkukuha ng supply contact sa kanyang pinaka power tawag dyan, common wire. So papuntang switch, wala tayong maririnig na ohms value dyan. Yan wala, di ba? Baka sabihin niyo yung nakita niyo 18, wala yan. Milliohms lang yan mga kabiyos, wala yan. So dapat talaga magre-reading niya ng 300, 400 at saka 200 plus. Ganun yun mga kabiyos. So yan, natin na ang problema niyan ay pinaka-thermal fuse. Ngayon dito naman tayo sa unahan. Yan. Dito tayo mga kabiyos sa unahan na to. Ito, sa tingin ko ito ay nag-stack up eh. Kaya ganyan yung kanyang, kaya nasira yung pinaka tawag dyan, pinaka yan, matigas siya hindi nga, halos hindi nga maikot mga kabis ito pag wala ng LC, hindi mo na talaga ito maikot, you know. Di ba? Dapat malambot yan matagal yan hinto pag iniikot mo ito pag pre-wheel. Kaso lang di ba? So ibig sabihin nag-stack up din ito Yun yung dahilan na bakit yung thermal fuse ay nag-cut off or nawala ng connection. Dahil na-detect ng thermal fuse na mainit na yung motor, kaya nag-cut off yung fuse. So ang tendency, walang connection yung common wire. Dahil kasi yung fuse kasi or thermal fuse ay doon yung nakakonect sa common wire. So dito tayo mga-fuse. Yan. So pause ko muna Tanggalin ko nga itong apat na to pa. Hindi tayo matagalan sa ito haba itong medyo natin. So yan. Noy, pwede man, Noy. So ayan mga kabiyos, nakita nyo, na-open ko na yung pinaka motor. Ayan, so ang gawin na natin ngayon ay tinatin yung ano na yan. Preso ko mga. Ayan mga kabiyos, tingnan nyo po. Ayan. So tatanggalin natin to at ilayo natin dyan sa dito ilagay. Ilayo natin sa para hindi mahatak yung wire niyan. Kung nakita nyo ito, pakita ko sa inyo tinipid ng tinipid ng manufacturer nito yung kanyang windings. Ayan maliit na lang yung wire mga ka-viewers, yung winding sa lalim, tinipid nila. So hindi naman natin alam kung anong rason nila. So sila na, bahala sila. Yan, so i-repair na lang natin to. So ngayon, ito ay nga pala, pasensya na po sa mga nandito ngayon sa mga bago sa aking YouTube channel. Ako po talaga mga kabisa, hindi ako naglalagay ng thermal fuse yan sa electric pan. So depende na rin sa inyo mga kabisa kung ito po ay gagayahin yung aking pamamaraan o hindi. So kung gusto niyo namang mag-repair na mayroong thermal fuse, mayroon akong upload dyan kung paano maglagay ng thermal fuse. Pero itong video na to ay hindi ako maglalagay ng thermal fuse. Ayan mga kabisa, yan. Pasensya na mga kabisa. Yan. Kung gusto niyo naman na gayahin, pwede. Kung gusto niyo naman na hindi gayahin itong pagbabypass, gusto niyo nang lagyan ng thermal fuse. So, mayroon akong upload dito sa aking YouTube channel kung paano maglagay ng thermal fuse. Yun. So, dito tayo sa punto ko. Sa punto sa sira nito. So, ito sa unahan ayun hindi makaikot. So, yun. Kita nyo? Ayun So, ginaganon ko siya mga kabisa. Wala siyang gas-gas mga ka-viewers. Wala ding groove. So ibig sabihin buo po yung kanyang bushing up sa likod at saka unahan. Yan. So kuha muna ako ng pangliha. Lilihain natin yung na yan para madali natin matak mga ka-viewers. Yun. So gabi na mga ka-viewers, pero repair pa rin tayo dahil bukas ay washing machine pa rin yung i-repair ko. Ito hindi pa tapos yung washing na yan. So, meron pang washing machine na iba pa repair. I think, dalawa o kasi dito sa kabilang bahay, mayroon din silang washing machine. Mayroon din pumunta dito kanina, washing machine din. So, kaya kailangan kong tapusin ito bukas, ngayon, para bukas iba na naman yung i-repair ko.
Dahil sa 29 baka uwi na ako doon sa Zamboanga City. 28 or 29. Kaya kailangan ko itong tapusin mga ka-viewers, yung mga sirang ano nito. Hindi naman lahat na sira dito ay marirepair ko tulad ng TV. Hindi ako nagre-repair ng mga, lalo na yung mga CRT TV. At isa pa, wala akong dalang pyesa eh. Pero pag mga audio ay i-repair ko yan. Tulad ng Bluetooth speaker, mga amplifier, i-repair natin yan. Pero pag TV, medyo ano tayo sa TV. Dahil hirap na magmamarunong mga ka-viewers. At isa pa, wala akong dalang pyesa. Kaya nakita nyo? Oh, wala siyang gagas mga ka-viewers. So lilihain ko ito ng pinong-pino na liha para matanggal yung namumuong parang kalawang. Yan. Pero wala siyang gas-gas, ibig sabihin dahil wala siyang groove at walang gas-gas, buo yung bushing sa unahan kasi sa likuran napakalinis ng napakalinis ng sa likuran. So ibig sabihin buo yung shafting yan. Shafting yung bushing dahil malinis yung shafting. Ito naman meron siyang namumuong parang kalawang pero wala siyang gas-gas o wala siyang groove. Yun. So sana ba yung ano ba yung aking pangliha na pinong-pino? Diyan. Saan ko na ilagay yun. So maglagay tayo dyan ng mga ka-viewers, maglagay tayo dyan ng mamaya ng oil. Dahil dyan ay tingin ko ay natuyuan ng langis mga ka-viewers. So maglagay tayo dyan ng langis. Patakan natin ang langis yung pinaka-bushing. Para hindi ba maganit yung kanyang ikot at maganda yung ikot niya. Sana yun. Ito. So lilihain ko sa mga ka-viewers para makita nyo. Yun. Ito ay numero mga viewers. Ano to? 950. Yun yung kanyang numero. Pino din siya. Yun. Hawa ka pila bang? Mana ni mang? Usah sih mang. Mana mang? Mana mang? Pwede Yun sana. kuan ba ni? Na Yun sana. kay mamay na nga kanang kuan. Ginamit ko na. Ang kuan na siya. Ito sa video. Ha? So, ito video. Hindi na baklaro. Ayan. Hindi na baklaro. Ayan mga viewers. So, dito tayo. Yan, okay na. Oh. Puman. Pinong na siya, wala na yung parang namumuong kalawang. So ngayon, papatakan natin ng oil, yung kanyang pinaka-foam. Yan, so na yung dito. Yan, patakan natin dito ng oil dahil wala, tuyong-tuyo na yung foam mga ka-viewers. Yan. So yung mama ko yung nag-video dahil hirap wala tayong tripod mga ka-viewers. Yun. Ayan So yun. So pwede na yan mga ka-viewers. Huwag na natin masyadong damihan. Ayan, dito naman tayo sa unahan. Lagyan natin din natin ng langis. Dahil medyo natuyuan na ng langis So tanggalin ko muna ito para malagyan natin ang langis ng maigi. Yan Yun. Yan mga ka-viewers. Yun. Yan. Pwede na yan. Yun. So atin na ibalik. Meron natang meron natang oil yung kulang pa pala. Ito oil. Saan to? Sa motor. Oil ng motor. Yung ginamit ko mga ka-viewers. So ngayon, yan, lock ko siya uli. Tapos dahil na-lock na yan, isauli ko na yung pinaka tawag dyan, pinaka motor niya mga ka-viewers.
At maya-maya ay magbabypass tayo dito. So turo ko sa inyo kung paano mag-bypass ng nito mga ka-viewers. Ayan. Yan, so ito ay ano natin dito. So, ipasok natin. So medyo madumi yung motor eh. Ano natin. Yan. Yun. Tapos, ano naman yun? Dito mga ka-viewers. Yan. Yan, pag ganun siya. So, kunin natin yung isang shafting, yung isang shafting. Kaysa naman, isa lang naman talaga itong shafting nito eh. So, yun. Pahiran natin ng konting oil or namang tawag sa iba nito. Pangpadulas yung oil. Para maganda yung kanyang pagkapasok at hindi magasgasan yung bushing. Yun. Ayun o, di ba? Malambot na kanina. Matigas yan eh. Hindi na kayang maikot kanina eh. So, okay na siya. So, ayan, ipasok naman natin yung pinakamotor niya. At sa pagpasok nito mga kabers ay dahan-dahan lang. So, ito naman hindi siya masyadong ano siya dahil nakabaon sa lalim yung pinaka coil niya. Hindi katulad ng yung standard na ano ng electric pan. Yung standard na paggawa, hindi siya paggagawa. So, medyo delikado pag na ano nyo. So, ayan yung mga kabers. Oh. Tapos hatakin natin. Ganyan natin. So, kung mayroon siyang distansya, ganun lang. Ngayon, kuha tayo ng screw. So ngayon, tuturo ko naman sa inyo kung paano yan i-bypass. Dito tayo sa pagbabypass ng kanyang thermal fuse. Tingnan mo yung ano nito. Nahulugan tayo yung ano Limbarok talaga yung ano. Nahulugan tayo eh. Kagbuwang na. Saan nata yun? Ito pala. Yun, so dito tayo. Ano natin to? Ilagay natin to. Bago tayo mag-bypass. At turo ko naman sa inyo kung paano yan i-bypass. Yan. Pag ganitong klaseng ganitong klaseng motor, para sa akin mas maigi pang i-bypass ko na lang kaysa maglagay ako nito ng thermal fuse. Mas maganda pang i-bypass mo siya para tatagal yung ano. Dahil yung mga bagong fuse na yon or thermal fuse ay hindi na siya kagandahan, hindi na ba katulad dati na accurate yung kanyang kung ano nakalagay doon na na temperature. So mostly nasa mga 115 centigrade. Yun yung kadalasang ng thermal fuse ng electric fan. So 115 centigrade. Pero hindi pa nga abot ng 115, nagka-cut off na. At minsan naman, ingay ng aso minsan naman ay hindi pa nga sunog na yung motor, hindi nagpo-protect, hindi nasisira hindi nagpo-protect yung pinaka-thermal fuse. So ibig sabihin yan mga ka-viewers, kahit mayroon itong thermal fuse, maaring masunog pa rin siya. So hindi natin masasabi na pag ang electric fan ay may thermal fuse ay protected na siya or secure na at hindi na masisira. Yan po ay maling mga kabers, maling akala. Yan, dahil ako naman po ay medyo matagal-tagal na nagre-repair. Sa bilang isang technician na rin, sa aking karanasan ay talaga yan. Kahit minsan ay buo pa yung thermal fuse, sira na yung motor, sunod na. Dito tayo magpupukpuk. Yan. Dito. Yan, pupukin natin para ma-align yung kanyang shafting mga viewers. So align na yan siya. Yan ayan, napakalambot na. Yan di ba? So dito naman tayo sa pagbabypass. Ituturo ko sa inyo pagbabypass nito. Wait lang muna. Lagyan mo natin ng lock yung pinaka swivel arm. Dahil gagalaw-galaw yan eh. Ito na tayo. So ito na. Ba ako? Ito na tayo. Walang iba eh. Ano lang. Yan. Lagyan natin ng lock yung pinaka-swivel arm niya. Itong swivel arm mga viewers. Ito namang dito, pivot pin. Yan. Sa mga hindi pa alam. Sa mga baguhan pa lang dyan. At nga pala, yung video na ito ay hindi po para sa mga master natin dyan. So kunting paalala lang po. So itong video na ito ay para lang po sa mga baguhan or nag-aaral ng electronics or yung mga bago pang nagre-repair. Sa mga master natin dyan ay maaari nyo po itong i-skip na lang mga kamaster. Dahil alam ko naman ay ito po ay basic na basic lang sa inyo. Para lang po ito sa mga baguhan na nag-start pa lang na mag-repair ng electric pan. Ayun. So, kita nyo mga ka-viewers. So ngayon, babalatan natin itong na to. At maglagay tayo ng LEC.
i-actual natin. So, kung ano na to. Mamaya ko na linisan. Ina ko lang dito para makita nyo. Yon. So, may nakalagay na ilisi. Ayan. So, magmamanual tayo dyan. So, ito, babalatan ko. Tingnan nyo ha kung paano ko ito iti-test. Kuha mo na ito ng lice. Tapos, balatan natin siya mga ka-viewers. Yun. O, diba? Ngayon, itong isa, dito din. Ito din, mabalatan. So, pakita ko sa inyo kung paano i-actual na pagtitest. Kung sakaling wala kayong tester, so ganito lang gawin nyo mga ka-viewers. Yun. Ay, naputol ko. Kagawang talaga. Yes, okay lang yan. So, ganyan talaga. Minsan ay, maputol mo. Hindi mo makontrol minsan eh. Yan. So, gawin natin dyan, natin uli. Baka magsabi dyan, langya ka talaga. Pinutol mo pa. So, ganun talaga. Yan. So, diba ganun? So, ngayon, yung pinaka-common wire niya, ito. Ano bang ibig sabihin ng common wire? Itong isang linya na to ay, kapag ang loob, ay connected ito ng thermal fuse. So, dahil sira yung thermal fuse, ganun natin siya. Itong wire na to ang kailangan natin. Ito ay hindi na. So, putulin na natin yan. Wala nang yan. Wala nang gamit yan eh. Yan. So, sa mga ganitong pagtitest ha, kunting ingat lang mga ka-viewers. Dapat ay na-safety kayo dahil kuryente to eh. So, actual tayo. Ngayon, ipa-plug ko ito. Nga pala, yan ako na dito. Para hindi ito gagalaw-galaw. Kagbuwang na. Baka ako'y maano pa nito. So, yan. Lagyan natin ng screw muna. Saan yung screw nito? Dito. Ito. Ito. Ang ganito man. Screwdriver. Yan. So, para makita nyo kung saan papunta yung ikot niya. Kaya ito yung ginagawa ko mga ka-viewers. Pakita ko sa inyo ha kung paano ito ititest. Para malaman nyo na saan dito yung paikot na unahan at hindi yung pahigop. Dahil pag pahigop, mali yun. So that, ngayon, isit na natin sa number 1. 1 lang. Yan, number 1. So ngayon, ipa-plaster ko ito. Ganon. O, hawakan ko na lang siguro. Yan. So, ngayon, ito ay ating ipa-plug. Sabay yung plug nito. Dapat si Madir ha. Plug Di siguro ni Mao. Asam to? Dito Mao. Mata to ha. Hindi yan. Wait lang mga kabis ha. Ayan, ipos ko muna. Ayan. So, balikan ko lang mga kabis pag ito ay naano ko na. So, ito na. Na-set up ko na yung mga kabis, yung pinakasaksakan. Ayan. So, kunting ingat lang ha. Pag ganito yung gagayahin nyo ito, kunting ingat lang dahil kuryente po ito eh. So, ngayon, saan naman yung dulo nito? Ito, pinakadulo niya. Yan. So, ipa-plug ko siya. Yon. So, dahil na-plug na yan, ito, hawakan ko mga kabis ha. Tingnan nyo kung saan yung ikot. Ayan o. Oh. Kung para saan yan? Wait lang. Dahil parang ano eh. Wait lang, iikot. Ano siya eh. Wait lang ha. Wait lang mga kabis. Ay, ano ko muna. Atakin ko muna siya. Kailangan naka-steady lang para hindi gagalaw-galaw. So, plug ko siya uli. Saan na yun? Ito na. Yan, sa mga ganitong paraan, kunting ingat lang. Dapat ay ano kayo dahil yan ito ay nasa ano tayo eh. Actual. Yan. Kita nyo. So dahil yan. So yun yung tama. Dahil pag dito tayo magdatap ito. Pero di ba? Pabaliktad. Yan. Para dito yung palikuran yung ikot. So pahigop siya. So naging exhaust. So ito dito natin itatap yan. Yan o. Yan o. O, di ba? So yun yung tama. O, ganun lang mga ka-viewers. Yan o. Yun. So ito ay ano ko muna. I-disconnect ko para hindi tayo makuryente. Yun. So ganun lang mga ka-viewers. Ngayon, dito natin ito itatap. Ito. Yan. Itatap natin to dito. Dahil na-confirm na natin na pag ganun yung patulak yung kanyang
hangin, hindi pa higop. So ganoon lang. Ganoon lang yung pagbabypass. Pero kung mas mayroon kayong tester, pwede naman. Yan, marami naman akong video dyan kung paano i-trace yung ganito na gamit yung tester. Ito lang kasi ay pinapakita ko na sa inyo kung paano gawin itong mga ganitong pagtitest. Pero, yun nga, kunting ingat lang po sa pagtitest dahil kuryente yan eh. Kunting mali nyo dyan ay maaaring kayo po ay mapapahamak dyan. So, kaya ituturo ko rin yung safety. Yan. So, dito tayo maglalagay ng ano natin to, lagyan natin ng electrical tape. Tawag nito ay bypass. Hindi na tayo dumaan ng thermal fuse. Bina-bypass natin, kaya nga siya bypass eh. So wala namang problema dyan pag ganun yung ano nyo. Ang kailangan nyo lang mga tatandaan mga viewers, dapat buo yung bushing, shafting at saka itong kapasitor. So kung nakita nyo kanina, medyo mahina na rin pala yung starting nya. So ngayon kukuha ko ng tester. I-test ko yung kapasitor kung kompleto pa ba yan, umubuo pa ba yung kanyang microfarad. 28. So yan. Kaya din sa capacitance. Yun, capacitance. Tapos pailawin natin para kitang kita. Ayun. So lagay natin dito. Yan. So para accurate yung pag-test natin, tatanggalin natin yung linya. Isang linya lang ha. Isang linya, pwede na yan siya mga viewers. So dito, titest natin yung kapasitor kung buo pa ba. Kung ilang microfarad na yung natira. Oh, 0-0 ah. Bakit 0-0 to? Shoot ko muna. Yun. Dito. Yan, ayun. Baka hindi na natamaan ng maigi kanina. Kaya 0-0 yung reading. 0-0 pa rin eh. Ito tamaan eh. Meron ba panit? Ilang? Yan mga kabirso. So nakita nyo, 1.8. O di ba 1.8. So buo pa ito. Itong ganitong kapasitor 1.8 ito eh. Hindi nga lang masyadong makita pero 1.8 po ito. So kung wala kayong 1.8, meron kayong 2 microfarad, pwede naman yun. Huwag lang 1.5 dahil mababa na yun eh. Dahil nga yung required niya ay 1.8. Nauna po yung tester ko. Yan. So ilalagay natin to mga ka-viewers. Dito. So yan. Ito muna ay assemble ko muna. Pakita ko lang sa inyo pag ito tapos ko ng ma-assemble mga ka-viewers ha. So stay tuned lang po. So yan mga ka-viewers, okay na po yung aking ni-repair na electric pan at pasensya na hindi ko ipinapakita yung pagbuo niyan or pag-assemble. Wait lang ha. Yun. So yung brand pala dito ay yun home at home. Itong ganitong electric pan mga ka-viewers ay iisa lang po sa electric pan na dual. Ang motor nito ay motor lang din ng dual na electric pan, yung brand na dual. So yan. Dito tayo sa pagtitest mga ka-viewers. So naka-off yan. Ngayon, salpa ko sa outlet ha. Yan. O, number 1. Yun. Okay na mga ka-viewers, gumana na. Number 2. Number 3. Yun. Ayun. May hangin na. O, diba? Ganun lang kasimple mga ka-viewers. Gumana na. Yan. Kung nakita nyo yung kapasitor, tinitest ko kanina, 1.8 pa rin siya. Yun. O, diba? Umikot na. Oh. Yung hangin oh. Oh. Diba yung hangin? So goods na. So pera na to mga ka-viewers. Ito ay pera na. Yan. Ganoon lang kasimple ang pag-repair ng electric pan. So no need to buy or parts na pwede nyo isalpak dito. Hindi naman lahat ng repair ay kailangan mong salpakan ng pyesa. Tulad nito, walang na-damage. So nagkakaroon na siya ng stock up dahil naubuso ng langis at yun ang dahilan na nagka-cut off yung pinaka-thermal fuse niya, yung kanyang protection. So baka may mababa sa akin dyan hindi mo na nilagyan ng thermal fuse. Saan naman ang protection yan? So sa katagalan ko na nagre-repair na walang fuse, so wala namang nasunog or nag-claim sa akin na yung bahay ko nasunog ay dahil hindi ka naglagay ng fuse, hindi mo ni-repair ng maigi. So wala naman mga ka-viewers. So pag ito, dahil wala natin lahat ng fuse so, yan, tuturo ko na rin sa mga mayroong mga electric pan dyan. Kung sa tingin nyo yung electric pan nyo ay mahina na at na-repair na yan, humina na siya, hirap na makastart, so wag nyo nang gamitin. Yan. So, wag nyo nang gamitin mga kabers, dalhin nyo na doon sa
magre-refer or kayo mismo yung magre-refer. So sundan nyo pa yung video ko o yung mga ibang na tutorial. So sundan nyo pa yun lang po yung kanyang inilang ginagawa. So ganun lang kasimple mga kabers at okay na din yan. So katulad nito, okay na. Yan. Yan. So papaikutin natin yan. Ayun o. Gumana na. So ganun lang kasimple. So yan mga kabers ha. So sana po kung mayroon kayo nakuha ang kunting idea, sana wag niyo kalimutang i-subscribe yung aking channel at pindutin yung notification bell at ilagay nyo sa all para automatic ay ma-notify kayo kaagad sa mga video tuwing ngayon tayo nag-upload ng bago. So yan. At tigil sa lahat, huwag niyo kalimutang i-share mga kabers ha, sa iba para makatulong po tayo. At maroon na akong konting hiling sa inyo. Sana wag yung i-skip yung mga ads na lumalabas sa aking video. Diyan po ay malaking tulong na rin bilang isang content creator or vlogger para lumago pa or makatulong rin sa akin mga kabers. So yan, bye-bye po at ako ay magpapaalam na. So kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. So bye-bye mga kabers at bye-bye po. Ayan. Advance Happy New Year. Ayan.